sa imong gibuhat ug trabaho. Just a simple thought. Mo na simple lang imo nga paghuna-huna. You think about Jesus. Mag-imo lang una-unaon sa Jesus. You think about His presence. Imo una-unaon niya You think presensya. about His goodness. Imo una-unaon ang tanan niyang kaayo. No matter what stress is going on today, Bisan pa unsay kagubot nga nagpanibak-tabo ang sa imong palibot. and all of a sudden the presence of God comes. Dia dayon moabot ang presensya sa All of a Dios. sudden you relax. Unya day makapagula ikaw. Even if your boss is yelling at you, No, mo sa pa imong mga agalo nating alam nimo. the presence of God is there. Kung kay naa ang presensya sa Dios. See, the thing is, we don't have to come into the presence of God. Ang butang is dili kay kita moadto dito sa presensya sa Dios. We don't have to work ourselves up into the presence of God. Dili ta maning amot nga makaduol sa presensya sa Dios. We don't have to jump 200 jumping jacks for the presence of God. Dili kita maning kamot ang kung mga butang aron makaduol sa presensya sa We Dios. don't have to pray for hours and hours for the presence of God to Dili come. na ta mag-ambog inuras aron makaduol sa presensya sa Dios. We don't have to speak in tongues for hours and hours and hours for the presence of God to Dili na come. ta mag-speak in tongues aron moduol sa presensya sa Dios. We don't have to fast for days for the presence of God to come. Dili na ta mo puasag dugay pila ka adlaw aron lang makaduol ta sa presensya sa Dios. The presence of God is already here. Kung kay presensya sa Dios ani ana dili. We are already in the presence of God. Naanak ta karon sa presensya sa Dios. And the presence of God's presence Kung ang pagbansay sa presensya sa Dios is the key to revival. mo ang biyabi sa pagkapukaw. And then we got to soak in God's presence. Nga karon magpahulit tayo sa presensya. That's what we set a day aside, Unang ato ilahi, igahin ka na. just to soak in God's presence. Igahin nato ang adlaw nga maghumol lang kita sa presensya sa Dios. And see, all this is leading us to the presence of God. Nakining ka na, naggiyak, nagdala ka nato sa The presensya. practice of the presence of God Ang pag kinabuhi sa presensya sa Dios will bring us to the practice of revival. mo kana pag kinabuhi sa presensya sa Dios, nagkinabuhi ikaw yes pagkapukaw. The Bible talks about the knowledge of the glory of the Lord will fill the earth. Ang Biblia nagaingon na ang kaalam o ang himaya sa Dios magapuno sa kalibutan. That's spiritual knowledge. Kanamong kahibalo, espirituhanong kahibalo. It's not talking about scripture knowledge there. Ginawa na nag-discuss ka sa kahibalo sa kasulatan. It's talking about your relationship, Nag-discuss ka na sa imong relasyon sa Dios. your day-to-day relationship. Ang adlaw ngadto sa adlaw nga pakigrelasyon sa Dios. It's talking about the presence of God. Nag-discuss ka na sa presensya sa Dios. It's talking about practicing God's presence. Nag-discuss ka na sa pagbansay pagkinabuhi diya sa presensya sa Dios. See, the Bible says the church is going to become a glorious church. Ang Biblia nagaingon nga ang simbahan mahimong mahimayaon nga simbahan. That is the destiny of the church. Mao nay padulngan sa simbahan. The church shall be full of many revivals in the glory of God. Kay kinahanglan ang simbahan mapuno sa daghang pagkapukaw ug sa himaya sa Dios. Revival is coming. Ang pagkapukaw mo abot. But you can have revival now Kapag pwede ka makabato na anak karon. through the practice of the presence of God. Pinagi sa pagkinabuhi diya sa presensya. Will make you pregnant Nga muna'y makahimo kanimo. with the power of God. Nakahatag ka sa gahom sa Dios. Will make you pregnant for revival. Huwag ka na makabaton ka sa That pagkapukaw. will lead you to the practice of revival. Na magkinabuhi ka ubal sa pagkapukaw. What is revival? Kung sa maning pagkapukaw, In the Old Testament, sa daang tugon, we see the word glory. ato nakita ang pulong himaya. There's the glory that belongs to God, Doon na himaya ang ayaragid sa Dios. like worship, Huwag ka na sa pagsimba. disposition. Kining nga iyahang, yang nabatunan. Then there's the glory that manifests, Kung doon ay himaya nga gipadayang. which He shares with us. Mamuna nga himaya, niya di pa ambit ka na ako. Revival is the intensity of God's presence. Ang pagkapukaw mo ka na ang gibukaton sa presensya sa Diyos. Revival is a manifestation of God's glory on earth through the church. Ang pagkapukaw mo ka na ang pagpadayag sa himaya sa Diyos diri sa simbahan sa iglesia. Hallelujah. 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 Isaiah 64. Isaiah 64. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 1 to 3. Isaiah 64, 1-3. Oh, that you would rend down the heavens, Oh, nga imong ipaulan, ipakanaog ang langit. and that you would come down, Kunya mo kanaog ikaw. that the mountain might shake in your presence, Kunya ang kadaganan magakurog sa imong presensya. as fire burns brushwood,
Ingon nga mga kalikawon. As fire causes water to boil. Sama sa mga kining mga baka. To make known your name to your adversaries. Aron ipadayag ang imong pangalan ngadto sa imong mga kaaway. That the nations may tremble at your presence. Na ang mga nasa magakurog sa imong presensya. When you did awesome things which they did not look for, and you came down. Kung imong gibuhat ang mga butang, nga wala nila hunaw-na, ug niabot ikaw. And the mountain shook at your presence. Unya ang mga kadaghanan mulingkod diya sa imong presensya. Hallelujah. 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 Simply practicing God's presence. Simple lang mao ang pagbansay o pagkinabuhi sa presensya sa Dios. Be in awe of God's presence. Kinahanglan na aragi kita diya sa presensya. Begin to cater to God's presence. Kinahanglan akong dadbol usab ang presensya sa Dios. And it will manifest more and more and more. Kunya sadyang magkinabuhi ka sa presensya sa Dios, nang kini magpadayag, magkadako ang presensya sa Dios. Until we are in revival. Antod nga moabot ang dako nga pagkapukaw. Hallelujah. Colossians 2. Kolosas 2. Hallelujah. Verse 12. 2:12. Hallelujah. Buried with him in baptism, Nauban kita kaniya diya sa bautismo. in which you were also risen with him through faith, Unya usab na banaw ikaw kauban niya pinaagis pagtuo. in the working of God, Diya sa pagpanghiyog sa Dios. who raised him from the dead. Nga nagabanaw kaniya gikan sa kamatayon. Hallelujah. 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 We have union with God. Doon na kita panaghiusa kauban sa Dios. When the Word became flesh, Sadyang ang pulong na imong unod, the incarnation of Christ. ang pagkatao ni Kristo, That is the union between God and man. mo ka na ang paghiusa sa Dios ug sa tao. Jesus Christ is that union. Naadya si Kristo niyang maong panaghiusa. Then he brought it to us Di ang gidala ka nato. through the death, burial, and resurrection. Diya pinagi sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanaw. And by that union, Unya pinagi na ng paghiusa. we can feel his presence. Atong mabati ang iyang presensya. We can enjoy his presence. Magkalipay ta diya sa iyang presensya. We can soak in his presence. Makahumol ta diya sa iyang presensya. We can get drunk in his presence. O mahubog ta diya sa iyang presensya. And we can have revival. Unya makabatong tang pagkapukaw. Hallelujah. Hallelujah! And we can flow in the power of God. Na makanunod kita diya sa gaong sa Dios. It is the Holy Spirit. O kana ang balaang espiritu. He who wins souls is wise. Siya gayon ang magabuhat niya na. And it's talking about the Holy Spirit. Diya nag-iskot ka na sa balaang espiritu. That is going to win many multitudes to Christ in the Philippines. Unya daghan ang udangat sa kaluwasan din sa Pilipinas. I saw most of the Philippines won to Christ. Kung nakita daghang mga Pinoy, halos na ng Pinoy mudangat sa kaluwasan niya. That is coming. Umuabot na! You must believe that. Tuuhin ninyo na! God has a plan for the Philippines. Kaya ang Diyos doon ay plano sa Pilipinas! Don't listen to the false prophets. Ayaw kami na itong mga bulaan ng mga propita. Align yourself with the will of God. Apan ipahilin niya, isubay, ayaw kaugalingon niya sa kabubuton sa Diyos. When Jesus died on the cross, Sadyang namatay si Jesus sa cross. his blood touched the earth. Ang iyang dugo nihigap sa yuta. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahi ko ng Diyos, hallelujah. The Philippines shall be saved. Hallelujah! Ang Pilipinas maluwas. Amen. Do we not agree? Siguro di mo mo yun. Hallelujah. Praise God. We must ask the Lord for this nation. Kay atong pangayoon sa Diyos kini mao atong aso. Do not give this nation to the politics Ayaw itugyan ninyo asod sa mga politiko, nga mga korap, or the different religions. mga kontraktor. Lain-lain nga relihiyon. This nation belongs to you. Kay kini mao nasod imuhan eh. For the meek shall inherit the earth. Kaya yun ang Biblia, ang mapayunugsan ang makapanunod sa kalibutan. Jesus is coming back. Si Jesus bubalik. And he's going to rule and reign over the earth. Kaya siya magadumala din sa He's kalibutan. going to rule and reign over the Philippines.
Philippines. Siya ang magadumala sa Pilipinas. And those people that are His Unya katong mga tao nga iya ni Kristo, will rule over the Philippines. magkauban ni Kristo sa pagdumala din sa Pilipinas. Born again Filipinos will rule over the Philippines. Ang mga born again ng mga Pilipino, maghari kauban ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. One thing as I meditate on the kingdom of God, Yagan mo ang mga butang diya sa kinarian sa Dios. His future millennium reign, Kani gitawag nga umalabot nga millennium reign. He is not a dictatorship. Dili gid sa wala ka na siya diya gipasahi. He's not a fascist. Dili gid ka na siya diya gikuha. He's not a socialistic. Dili socialistic. He's not even a politician. Dili po na politisyan ng millennial reign. First, you are kings and priests. Kamu kay kamu mga hari, kamu o mga para. He doesn't need gold. Wa tay kinalabaw bulawan. The streets in heaven are paved with gold. Kay ang langit bulawan na daan. That's what he thinks about gold. Muna mga butang ng mga langit bulawan na. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we should not worship gold. Dili dili ka mo simba ang bulawan. Hallelujah. Hallelujah. But also, Apan usab, when Jesus ascended to heaven, apan sa diyang si Jesus ni bayaw sa langit. He already rules over the earth. Unya siya ni abot sa kalibutan. From heaven. Gikan sa langit. And when He returns, He will rule over heaven from earth. Unya sa iyang pagbalik niya, maghari sa gikan sa langit kadto sa kalibutan. We are joint heirs. Nakauban kita ni Kristo Jesus, isig ka mananunod ni Kristo Jesus. And through our prayers, Unya pinaagi sa tuwa pag-ampo. and through the Holy Spirit in us, Unya ang pagbalaan Espiritu nga ni kanato. and through the signs of Jesus. Unya diya sa mga ilhanan ni Jesus. Jesus said, do His works. Nagingon si Jesus, buhata ang akong trabaho. We will change this earth. Ako ning tanda to ning kalibutana. Hallelujah. Hallelujah. We are to give Jesus the red carpet treatment. Kinahanglan nato tagaan si Jesus ug maayo nga pag-abi-abi. There's some nations that are not going to repent. Kani mga nasod nga dikit mo hinusod. There's some people that are not going to repent. Dunay mga tao nga dikit mo hinusod. But the Philippines shall be saved. Apan ang Pilipinas mamaluwas gayon. There are many nations that are going to repent. Dunay mga nasod dagan nga dili magahinusod. But some will not. Ang uban dili gayon, ang uban naginusod usan. The Philippines is not one of those that are not. Uy, salamat sa Ginoo. Kay dili wala na apil ang Pilipinas sa dili maghinusod. Even in those nations, Bisan pa nga itong daan uban mga kalasuran. there are some Christians. Dunay mga Kristohanon. Hallelujah. Hallelujah. The Lord's going to move mightily upon the Philippines. Ang Diyos magapangliyong ngayon din sa Pilipinas. I have come to prepare His way. Apan mo abot, mapadayag diya sa iyang pamaagi. The Philippines shall be not a Catholic nation, What na ang Pilipinas dili na may mga Katolik na nasod. but a true, bona fide Christian nation. Hoy, mahimo niyo tingod nga Kristohano nga nasod. And years after that, Kung tuig mo humanyana, you will not need anyone's money around the world. duwa na ka nagkinahanglan pa kung sa kanang mga gamanan gikan sa kulay kalibutan, kulay nasod. But they will need your money. Ano talaga kinahanglan sa kwarta sa uban? Ang ubang nasod mo na kinahanglan sa atong kwarta. See, it's because of our union with God Tungod sa atong pakigiusa sa Dios, that we can have revival. na nakabakit ka pagkapukaw. We can sense God's presence. Atong mabati ang presensya sa Dios. When you pray to God, Kaya mag-ampo ka nga to sa Dios. it's not that God's over there and you over here. Dili na ang Dios pa dito, nangyarap ka dire. But you are there with God and God is here with you. Apan kauban ka sa Dios dito, ang Dios kauban mo dire. When you walk down the street, Kaya mo nakaw ka diya sa dalan. it's not that you walk alone. Wala ka na inusara sa imong lakaw. Jesus walks with you. Kay ang Dios sa Jesus naglakaw kauban nimo. We can't tell you apart. Dili di ka mo mabulag. When the Father sees you, Sadyang makita kasamahan. He sees Jesus. Yang nakita si Jesus. And when the Father sees Jesus, Kung sadyang nakita samahan si Jesus. He sees you. Yang nakita ikaw. And because Jesus is your high priest, Doon ka si Jesus sa iyong labang pare. your environment Ang imong palibot. comes into the third heaven throne room. Agoy, bisan pa ang imong palibot,
into your environment. O kung kandahaw din na sa imong palibot. Because Jesus rose again, Kasi Jesus ang banaw pag-usap. ascended into heaven. Nagalingkod dito sa langit kong dapit. You walk under an open heaven. Na mulakaw ikaw abli ang langit. Anyone who comes near you O bisan kinsa nga magpaduol nimo. comes under that open heaven. Nga moabot moapit sa nga nagbilan ang langit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Romans chapter 6, verse 4. Roma 6, versikulo 4. Therefore you were buried with him through baptism unto death. O nakikuban ikaw kanya bisan dito sa kamatayon. And then risen from the dead Nga sa diyan si Kristo na banaw gikan sa minatay. by the glory of the Father. Pinagi sa imaya samahan. Even so also you should walk in the newness of life. Bisan pa ikaw magalakaw uban sa kabaguan sa kinabuhi. We must identify with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kinangan maguban kita diya sa pagkatao at kamatayon paglubong o pagkabanaw ni Kristo Jesus. When Jesus Christ went to the cross, Sa diyan nga si Jesus sa cross. you went to the cross. Nakikuban ka ni Jesus dito sa cross. Your old man went to the cross. Dito po ka kauban niya. Your old nature went to the cross. Ang imong daan na pagka ikaw kauban dito sa Your cross. sinful nature went to the Ang cross. imong masasala na kinayan kauban dito sa cross. Your addictions went to the cross. Ang imong pagka-addict na uban dito sa cross. Your sins went to the cross. Ang imong sala ni uban dito sa cross. Your sicknesses went to the cross. Ang imong bisan pa imong mga balatian, di uban dito sa cross. Every curse went to the cross. Ang kanang tunglo na uban dito sa cross. Your financial hardships went to the cross. Bisan pa yung pinansyal, ni uban dito sa cross. Every judgment against you went to the cross. Ang mga paghukom batok nimo, uban po dito sa cross. And then when Jesus Christ died, Sa diyan namatay si Kristo. you died. Ikaw sab namatay. No, you died. Ikaw sab namatay. Your sinful nature has died. Ang imong mga kasasala kinaya namatay. Your addictions have died. Ang imong addiction namatay usab. Your marriage problems have died. Ang imong kaminyon na problema namatay usab. When Jesus went to the cross, Sa diyan ato ni Jesus sa cross. he took your religion to the cross. Yang gidala ang imong reliyon nato sa cross. Not hearing the Holy Spirit, he took it to the cross. Bisan pagi mo din pagkadungog sa Brang Espiritu, gidala po sa Not cross. having the fire of the Holy Spirit, he took it to the cross. Bisan pagi pagkabati sa galay sa Espiritu, gidala po sa cross. Not having the rain of the Holy Spirit, he took it to the cross. Ang tanan nga dili iya sa Diyos, gidala dito sa cross. Not having no passion for Christ, he took it to the cross. Tanan nga dili iya sa Diyos, gidala dito sa cross. Not hearing the voice of God, he took it to the cross. Ang dili pagkadungog sa tingog sa Diyos, gidala sa cross. And when he died, Unya sa diyang sa namatay, religion died. ang reliyon namatay, Those dry seasons died. ang imong mahal nga panahon namatay, No wildernesses died. ang imong kamingawan namatay, No revival died. ang walay pagkapukaw namatay, Revivalist Christianity died. kung ang walay pagkapukaw nga Kristiyano namatay sa Not Hallelujah. feeling the presence of God died. Ang kakong dili pagkabati sa presensya sa Diyos patay sa. And when he rose from the dead, Usa diyan labanaw sa gikan sa mga patay. you rose to Labanaw sa ikaw. the newness of life, Ngadto sa pagkabaguhan sa kinabuhi. to the resurrection and life, Diya sa pagkabanahang sa kinabuhi. to the new creation, Kaya himo ka nga bago na ang Kristohan. holiness. Baduy pagkabalaan. You are supernatural. Na dili nakakasagara. Hallelujah. Hallelujah. And when he ascended into heaven, Unya niya kita karon nagalingkod ka uban ni Kristo Jesus sa you kalangitan. ascended into heaven. Ikaw nagalingkod ka uban ni Kristo Jesus sa kalangitan. How much promotion do you need? Unsa man kadako ka promosyon imong gikinahanglan. You ascended into heaven. Kay ikaw nagalingkod na karon adto sa taas nga Where dako. the pillar of fire, the pillar of cloud, the Shekinah glory, the Toskins of the Lord's Spirit, the sovereign presence of God, the revival presence of God, the glory of God is. Ngayon pa dito ang kalayo, ang pagbantay sa Diyos ug ang anang presensya ug ang pagkapukaw sa Diyos ana dito. That's why we must identify Sa kinahanglan atong ipaila the ato death, burial, and resurrection, and His atong kabalin ascension. diya sa kamatayon, paglubong ug pagkabanaw ni Kristo Jesus. It is not our strength. Dili atong kusog,
It is not our programs. Dili ato programa. It is not our endless prayer life. Dili kana sa ato mga pag-ampo. That's gonna bring revival. Dili ang imong pag-ampo ko'y magpadalag ka pagkapukaw. It is the revelation of who Jesus is. Ang magdalag pagkapukaw mo ang pagpadayag kung kinsa And what He has done for you. kung unsa yang nahimo kanimo. And who you are in Him. Kung kinsa ikaw diha kaniya. And that by Him, O diha pinaagi lamang kaniya. that you have His presence. Nga imong mabatunan ang iyang presensya. And the presence of God will lead to revival. Iyang presensya sa Dios magadala ka nato ngadto sa pagkapukaw. In Luke 11. Lucas 11. Hallelujah. Praise God. Luke 11. Lucas 11. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Verse 13. Lucas 11:13. If you then, Ikaw being na evil, makahimo know how to give good gifts to your children, na ikaw makahimo paghatag og ayong gasa sa imong mga anak. how much more Labaw pa, your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. halabaw pa ang inyong langit ng amahan na maghatag sa balang espiritu ni adtong nagapangayo niini. See, the Holy Spirit is a gift. Ang balang espiritu pa sa kini. When you look at the word gift, Kung mo tan-aw ka ng pulong nga gasa, for being born again, yung nagtaw na kita pag-usap, and the baptism of the Holy Ghost, kanya ang bautismo sa balang espiritu, even the gifts of the Spirit, sa panggasa sa balang espiritu, is the same word, charisma. charisma, o na ka ng pulong. Hallelujah. It's charisma. Charisma, And it's free. libre na. So revival is free. Muna pagkapukaw libre. Revival is a gift. Ang pagkapukaw gasa. Hallelujah. It's a gift Hallelujah. from God Gasa ka na sa Dios that we can ask. na atong mapangayo. As we ask for the Holy Spirit, Samtang mangayo kita sa balang espiritu. the outpouring of the Holy Spirit Ang pagbuko sa balang espiritu. is revival. O na ang pagkapukaw. When the Holy Spirit was poured out in Acts, Sa diyan ang balang espiritu gibubo sa libro sa buhat. He's still pouring out. Hantod karon siya nagabubo paghihapon. As a believer, you can live under a continuous outpouring of the Holy Spirit. Ingon na ikaw magtuto makakinabuhi ikaw sa mapinadayunong pagbubo sa balang espiritu. The Holy Spirit has already been given. Ang balang espiritu gihatag na. You don't need to seek Him. Dili imo na sa pangitaon. He's here right now. Naana siya karon dire. He's in you right now. Naa siya diha imo karon. He is upon you right now. Naa siya diha sa imo sulod. Hallelujah. 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 When Jesus said, Sa diyan si Jesus mingon. hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. When Jesus said Sa diyan mingon si Jesus. that when I go to the Father, Amadto ako sa diyan makaadto na ako sa akong amahan. I will pray to Him Ako mag-ampo kaniya to send you another helper. na magpadala sa kaniya tayong magkatabang. So in Acts 2, Diya sa buhat dos, the Holy Spirit came. miabot ang balang espiritu. And that too is a finished work of Christ. Mo kana o ang natapos na trabaho ni Kristo. We must believe for the Holy Spirit Kinahanglan natutuwa ng balaang espiritu. as a work of Christ. Ingon nga trabaho ni Kristo. It's not on our own strength. Dili sa atong kaugalingong kusog. It is based on Christ. Apan nabase ka na di akang Kristo. That when He went to heaven, Sa diyan niadto siya sa langit. He asked the Father to send the Holy Spirit. Yang giignan ang amahan ay padala ang balaang It espiritu. is a finished work of Christ. Natapos ka na ang trabaho ni Jesus. We must awaken Kinahanglan magmata kita to the Holy Spirit. diya sa balaang espiritu. We must awaken to the fire of God. Kinahanglan magmata kita diya sa kalayo sa Dios. We must awaken to the baptism of the Holy Spirit. Kinahanglan magmata kita diya sa bautismo sa balaang And espiritu. speaking in tongues. O pagsulti sa lain-lain pinulungan. We must awaken to the power of God. Kinahanglan magmata kita diya sa gahom sa Dios. We must awaken to the presence of God. Kinahanglan magmata kita diya sa presensya sa We Dios. must awaken to the intensity of God's presence. Kinahanglan magmata kita diya sa kibugaton sa We must presensya sa Dios. awaken to the revival fire. Kinahanglan magmata kita diya sa pagkapukaw nga kalayo. It comes from the Holy Spirit. Apan kining tanan
magagikan sa balaang espiritu. There are 7 flames of fire before the throne room of God. Ngunit 7 ka kalayo diya sa trono sa Dios. The 7 lampstands in the church. Ang kinakatapusan mao ang simbahan. The 7 flames of fire of the Holy Spirit. Ang 7 ka kalayo sa balaang espiritu. The Holy Spirit rests upon us as believers. Kaya ang balaang espiritu nagpuyo ka nato imong nakitamang tutunan. It's time to come into that fire. Kinahanglan panahon na karon mamudulutan ni anak mo It's time for kalayo. us to have revival. Kung ni karon ang panahon nga makabaton kita sa pagkapukaw. Revival fire is coming. Tungod ka ang kalayo sa pagkapukaw mag-abot. But we already got it. Apan ato na nila batunan. We gotta believe it. Ato nituuhan. The practice of the presence of God Mo ang pagbansay pag kinabuhi sa presensya sa Dios. will lead us to the practice of revival. Mo'y magdala ka natong atos pagbansay pag kinabuhi sa pagkapukaw. The practice of the presence of God Ang pagkinabuhi sa presensya sa Dios. will make us pregnant with the power of God. Mo'y makapahimo ka nato nga magpuyo diya sa gahom sa Dios. Make us pregnant with the fire of God. Mo'y diya magpuyo ta diya sa kalayo sa Dios. Make us pregnant with revival. Diya sa pagkapukaw. And the practice of the presence of God Unya ang pagbansay sa presensya sa Dios. will give birth to revival Na muanak kini pagkapukaw. and will bring us into the practice of revival. Unya magdala ka nato sa pagkinabuhi diya sa pagkapukaw. In this generation, Ni maong kaliwatan, maong henerasyon. the Bible talks about the restoration of all things. Ang Biblia nag-ingon nga dunay pagpasiguli sa kanang mga butang. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is restoring the revival life to the church. So tiyata mo ang Diyos nagpasiguli sa pagkapukaw nga kinabuhi sa simbahan. The church was never to be without revival. Kay kinahanglan ang simbahan, dili gayon unta nga walay pagkapukaw. We became a religion. Tukay nahimo na lang tang relihiyon. We did not follow the apostles. Wala ta nato nasunod ang mga apostoles. We followed religious leaders Ato nagisunod ang relihiyon mga pangulo. as they took authority over our view of the scriptures, Na ilang uhaon ang atong panglantaw diya sa sulatan. over our relationship with Christ. Bisan pa sa atong pagigrelasyon nato sa They Diyos. stood between us and Christ. Siya na inibarubya ka nato og sa Diyos sa taliwana. But now, Apan karon, the Lord shall restore ang Diyos magpasiguli the revival life. ang kinabuhi nga dunay pagkapukaw. Before one revival comes to the end, Sa di pa moabot ang pagkapukaw, another revival will begin. moabot ang pagkapukaw, di pa gay matapos muna na ko'y laing We pagkapukaw. will never again be without revival. Kay dili di ka mabuhi kung walay pagkapukaw. This is the new apostolic age of revival. Kay mo kini karon ang apostolic nga revival nga pagkapukaw. The Lord spoke to me, many revivals are coming. Ang Dios nagsulti kanya nga daghang pagkapukaw nga mag-abot. And I saw in the Philippines Ug ako nakita ang Pilipinas, that God had chosen the Philippines ang Dios gipili ng Pilipinas to create great revival. nga maghimo sa dakong pagkapukaw. And it spread throughout the Philippines. Kunya kini mo pagkapukaw, mukuyadak ni istibuong Pilipinas. Burning up religions. Sunugon ang tanang mga relihiyon. Burning up churchianity. Katong mga diliya sa Dios sa simbahan pang sunugon. Burning up these false Christs Na sunugon din ang mini ang mga Kristo. and other cults. O kanang mga kulto. And from this fire Lagi ka ni mong kalayo. emerged apostolic Christianity. Dunay mo abot ang apostolic Christianity. And I saw a missionary movement came out of the Philippines Kunya ako nakita nga dunay mo gawa sa Pilipinas. and circled the world 7 times. Kunya ipaabot ko sa kalibutan 7 ka panahon. The Lord said to me Ang Dios nagingon kaniya that there's going to be more missionaries that come from the Philippines nga daghan unya mga misyonaryo gikan sa Pilipinas. than those that are going out to labor. Imbis na mo at abroad kay manarbaho, mga abroad na kay mahimong misyonaryo. Hallelujah. Hallelujah! And I saw the revival start. Kanya ako nakita na kini pagkapukaw magasugod. Somehow it led to an outpouring among the Asian nations. Kunya doon ay pagbugo ya sa mga kalasuran. And this was a 100-year outpouring of the rain of the Spirit. Nga linibuan katuig na pagbugo sa balaang espiritu. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Revelation chapter 3, Pinadayag kapitulo 3, verse 7 and 8. versículo 7 o 8. Hallelujah. These things says he who is holy. Ang kini mga butangan nag-ingon nga siya nga balaan.
He who is true. Siya nga matuod. He who has the key of David. Siya nga nakabakon sa yabi ni David. He who opens and no one shuts. Kung siya mag-aabri, walay makasirado. And shuts that no one opens. Ingon usab nga walay makaabri. I know your works. Nakahibalo ako sa imong mga buhat. See, I have set before you an open door. Ako nabutang kanimong abli nga pultahan. And no one can shut it. O walay makasirado ni anak. For you have little strength. Tugay gamay lamang imong gusto. And have kept my word. Unya akong gitipikan ng akong And pulong. have not denied my name. Unya diya sa akong pangalan. The door is open. Ang pultahan abli. The door of revival is open. Ang pultahan sa pagkapukaw abli. This day the door of revival is open to the Philippines. Ang pultahan sa pagkapukaw abli para sa Pilipinas. And it will not shut. Wala gyud makasira nini. Hallelujah. Hallelujah. This is intimacy. Apan mo kini sa pagigsuon niyo. This is relationship. Kuni mo relasyon sa Dios. We are to worship the Lord. Kinahanglan ang simbahon ng Dios. And to practice God's presence. Kuni atong bansayon, magkikinabuhi ang presensya sa And Dios. soak in God's presence. Kuni magpahumol sa presensya sa The Dios. key of David Ang yabi ni David, is relationship. mao na ang relasyon. Relational knowledge. Mao na ang ilon ang pagigrelasyon. Is worship. Mao na ang pagsimba. Amen. Amen. Encountering with the Lord. Mao na imong pakikinabig sa Dios. Hallelujah. 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 See, you must open your heart. Nang karon kinahanglan abrihon ninyo yung mga kasing-kasing. See, not only that we're seated in Christ in heavenly places, Dili lamang nga nakalingkod kita kauban ni Kristo Jesus. also the third heaven building is in our heart. Apan usabay katulong langit na sa Revival is there. tuwa dito ang pagkapukaw. You must open up your heart Kinahanglan abrihan mo kasing-kasing. and let revival flow from you. Unya tuguting ang pagkapukaw mo agawas gikan Where diha. are the rivers coming from? Asa man gikan kanimong tubig. Where is revival going to come from? Sa aman magagikan kini pagkapukaw. It's going to come from your walk with God. Kamo lang tumagalak magagawas kini sa imong paglakaw kauban. It's going to come from your prayer life. Kini magagawas sa imong pagkainabuon. It's going to come from you soaking in God's presence. Magaabot kini pinaagi sa imong pagpahumol sa presensya sa It's going to Dios. come from your heart. Magagawas kini gikan sa imong kasing-kasing. For the Bible says, out of your heart come rivers of living water. Kaya ingon ang Biblia, gikan sa imong kasing-kasing magagawas ang buhi nga tubig. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Two or three are gathered in His name. He is in our midst. Kaya ingon siya duha o tulo nagkatigong siyang pangalan, ana asa sa atong And tanan. I see Ako nakita. I see a cloud coming here. Oh, ako nakita doon ay panganod na mag-abot And ko. I see this cloud beginning to come. Hallelujah. Ako nakita kini panganod nagsugod pag-abot. That we're beginning to welcome the Holy Spirit. Kaya nagsugod kita pag nakaudya sa balahang Espiritu. We're beginning to believe in these things. Na nagsugod kita pagtuon yung mga And butang. this cloud is coming. Na kini maong ko panganod nag-abot. Hallelujah. And this cloud will cover this whole entire region. Kunya kini maong panganod magtabon sa tibok rehiyon. And this cloud will begin to rain. Kunya kini maong